Nagsisimula ang pelikula sa isang magandang kaharian ng mga asul na penguin kung saan ang isang malaking banta na barko na kabilang sa kupes sa sandaling mapunta nila ang Koopa Army ay lumitaw upang harapin ng penguin na Kamek ay lumabas upang ipakilala ang kanilang hari na Sinister Bowser habang ang mga penguins ay nagtatangkang lumaban pabalik ang Kamek ay gumagamit ng kanyang magic upang itapon ang mga ito sa gilid bago ilabas ni Bowser ang kanyang apoy na hininga upang matuno ang kastilyo ng yelo ng penguin pagkatapos ay pumunta siya sa isang kahon na may tandang pananong at dinurog ito at inihayag ang superstar na si Bowser pagkatapos ay ipinagmamalaki na walang makakapigil sa kanya sa Brooklyn Brothers. Nanunood sina Mario at Luigi ng isang patalastas para sa kanilang bagong negosyong plumbing na kinukutya sila ng kanilang dating amo na Foreman Spike ngunit pumasok si Mario upang ipagtanggol ang kanyang kapatid dahil kinakabahan at madaling matakot si Luigi ilang sandali pa ay tumawag ang magkapatid sa kanilang unang malaking trabaho. Sa kasamaang palad ay nasira ang kanilang van kaya napilitan silang tumakbo sa isang construction site para makarating sa kanilang destinasyon. Dumating ang magkapatid sa bahay ng isang mayamang mag-asawa kung saan nakagawa na ng masamang impresyon si Luigi nang matapakan niya ang laruan ng aso ng mag-asawa. Mabilis na inayos ni Francis Mario ang kanilang tumutulo na gripo ngunit sinundan sila ni Francis na humantong sa banyo na halos mahulog si Francis sa bintana hanggang sa mailigtas siya ni Mario at Luigi sa pag-uwi ng dalawa kung saan sila nakatira kasama ang kanilang pamilya at kumakain ng pasta na may mga kabute na ibinigay ng kanilang mga magulang. Hindi naniniwala sa kanilang negosyo sa pagtutubero at isulat ito bilang isang hanggal na panaginip na iniwan si Mario na nalulumbay. Pumunta si Luigi upang aliwin ang kanyang kapatid na nagsasabing sana ay hindi siya palaging nakakaramdam ng napakaliit at pagkatapos ay nakita nila ang balita na mayroong isang malaking pagsabog ng tubo sa downtown Brooklyn at iniisip ni Mario na sila lang ni Luigi ang makakapag-ayos nito. Mario at Luigi ang gumawa nito sa ilalim ng lupa habang ang mga kalye ay nagsimulang magbaha. Nahanap nila ang pinagmulan ng problema at nagsimulang umakyat sa kanilang daan patungo sa pangunahing tubo ngunit sila ay nahulog ng mas malalim sa mga imbornal hanggang sa makatagpo sila ng sistema ng mga tubo. Ang magkapatid ay hinayla sa pamamagitan ng isa sa mga tubo at dinala sa mga portal kung saan sila nagkahiwalay. Napunta si Luigi sa madilim na lupain kung saan siya ay natagpuan ng kalansay na kupes na tinatawag na dry bones na hinabol nila siya hanggang tumakbo siya patungo sa isang kastilyo kung saan sa tingin niya ay ligtas siya hanggang sa mahuli ng maliliit na minions na nakamaskara si Luigi. Napunta si Mario sa isang lupain na puno ng mga higanteng mushroom. Nakilala niya ang isang maliit na nilalang na ulo ng kabute na pinangalan ng Polaka. Ipinaliwanag ni Mario sa paano nahiwalay siya kay Luigi at batay sa kanyang paglalarawan ng Polaka mga figure na si Luigi ay nasa madilim na lupain. Ginagabayan niya si Mario sa Mushroom Kingdom para makakuha sila ng tulong. Mario at Toad na makarating sa kastilyo ni Princess Peach. Alam niyang si Bowser ay isang banta at gumagawa ng mga plano upang harapin siya sa tulong ng Kong. Ang hukbo pagkatapos niyang kunin ng Polaka ng penguins ay tinulungan si Mario na makalusot sa kanyang kastilyo at si Peach ay tuwang-tuwa na makilala ang isa pang tao. Humingi si Mario ng tulong sa kanya sa paghahanap kay Luigi at sinabi niyang makikita niya kung ano ang gawa nito ay nagpapakita kay Mario ng isang balakid na landas na siya kailangang pagdaanan upang patunayan ang kanyang sarili na ginagawa niya ito ng walang kahirap-hirap. Sa isang pagkakataon at ipinakita niya sa kanya ang mga power-up na magagamit niya ngunit sa kasamaang palad para kay Mario ay mga kabute. Ang mga ito ay kumakain siya ng isa na nagpapalaki at nagpapalakas sa kanya ngunit sa tuwing nataman siya ay nawawala ang power-up. Mario endures mga oras na bumabagsak ng mga platform ang tao na kumakain ng mga bulaklak at nagwawasak ng mga bola. Sa kanyang huling pagsubok ay halos makamit niya ito bago ang bulaklak na chomp sa kanya ngunit sapat na upang kumbinsihin si Peach na makakatulong si Mario na labanan si Bowser. Bawat isa ay umalis mula sa Toads habang sila ay patungo sa Kong Kingdom ngunit sila ay sinamahan ng Polaka bago ang kanilang journey. Peach ay nagpakita ng kakayahang gumawa ng apoy si Mario gamit ang isang bulaklak na tinanong niya kung saan siya nanggaling ngunit hindi sigurado si Peach na natatandaan niyang pumunta siya sa Mushroom Kingdom bilang isang nawawalang bata at pinalaki siya ng mga Polaka bago siya ginawa kanilang prinsesa. Sakay ng barkong Koopa, ipinaliwanag ni Bowser ang kanyang planong pakasalan si Peach at Rule kasama niya gamit ang superstar na maglaon ay kumanta si Bowser ng piano ballad sa kanyang sarili bago pumasok si Kamek upang ipaalam sa kanya na si Peach ay nakita na kasama ni Mario na sobrang nagseselo sa kanya na dinadala ng mga mahiyaing lalaki. Kay Luigi na pinahirapan ni Bowser para sa impormasyon tungkol sa kanyang kapatid na si Mario. Peach at Toad ay dumating sa Kan Kingdom upang makipag-usap kay Cranky Kong tungkol sa pagkuha ng kanyang hukbo upang labanan si Bowser ngunit tumanggi siya sa hakbang ni Mario na determinadong iligtas si Luigi kaya pumayag si Cranky na tumulong
Sa kondisyon na kalabanin ni Mario ang anak ni Cranky sa arena at manalo, pumayag si Mario sa kabila ng pagsasabi ni Peach na ito ay isang masamang ideya sa arena. Si Mario ay nakikipaglaban kay Donkey Kong. Natural na ang mas maliit na Mario sa simula ay nahook ni DK hanggang sa magsimula siyang samantalahin ang kapangyarihan. Hindi maganda ang kanyang unang pagtatangka nang kumain siya ng isang asul na kabute na nagpapaliit sa kanya. Pagkatapos ay nakakuha siya ng isa pang kapangyarihan na nagbibigay sa kanya ng isang terno ng pusa na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng tulad ng paws ang mga reflexes laban kay Donkey Kong. Ang unggoy ay naghagis ng mga bar aisles kay Mario, ngunit siya dodges ito at ginamit kanyang kapangyarihang suntukin si DK pababa sa ilalim ng pagtalo sa kanya. Cranky sumang-ayon para sa Kong Army na tulungan si Peach. Luigi ay nakakulong kasama ng mga penguins at ang kanilang hari kasama ang isang masayang maliit na bituin na tinatawag na Lom Ali. Nalaman din ni Bowser ang tungkol sa pakikipag-alyansa ng Kong kay Peach at plano niyang pigilan sila. Ang mga bayani ay nag-assemble ng mga cart para sundan ang mga kupa na sinasakyan nila sa Rainbow Road para tumungo sa kanila, ngunit tinambangan sila ng Bowser's Army sa pag-atake ng kupes, ngunit nagawang palayasin ni Mario at ng iba pa ang karamihan sa kanila na halos malaglag ang Palooka, ngunit iniligtas siya ni Peach ng isang kupa. Sinubukan ni General na gamitin ang kanyang kalisya para patayin si Mario, ngunit iniwasan niya ang pag-atake at pinasabog ang sasakyan ng General. Nagalit ang General at pinaandar ang kanyang asul na shell na nagsasagawa ng isang mosaic attack na sumisira sa bahagi ng tulay at nagpahulog sina Mario at Donkey Kong sa karagatan. Nahuli ang mga Kong at nagmamadaling bumalik si Peach sa kaharian na may dalang Palooka para balaan ang lahat na pareho silang nilalamon ng napakalaking mar. Nakahanap sila ng rocket mula sa card ni DK at ginamit ito para sabog ang kanilang mga sarili mula sa tiyan nito at pabalik. Sa Mushroom Kingdom, bumalik si Peach para ilikas ang mga Palooka, ngunit nagpakita si Bowser at ang kanyang gun ay inialok niya ang kanyang proposal kay Peach na agad na tumanggi hanggang sa ipag-utos ni Bowser na pahirapan ng Palooka si Peach. Pagkatapos ay pumayag si Peach hanggat ang mga Palooka ay hindi nasaktan. Pagkatapos ay pumunta sa iba pang mga bilanggo upang ipahayag na sila ay isasakripisyo. Ang seremonya ng kasal ay malapit nang magsimula hanggang sa ihandog ni Bowser ang mga sakripisyo. Pagkatapos ay sinabi ni Peach na hinding-hindi niya ito pakakasalan at kumuha ng isang asul na bulaklak upang bigyan ang kanyang sarili ng kapangyarihan ng yelo. Pinalamig niya ang mekanismo sa Bowser. Ang mekanismo ay nasira at ang mga bilanggo ay ibinaba pa sa lava, kung saan si Luigi ay halos mamatay muna hanggang sa dumating si Donkey Kong na pinalakas kasama ni Mario upang ibangon sila pabalik sa Luigi Falls, hanggang sa lumitaw si Mario sa isang tanuki na damit na nagpapahintulot sa kanya na lumipad si Bowser ay nakalaya mula sa yelo at inutusan ng isang Bomberbill na ilunsad sa Mushroom Kingdom. Para mapuksa ito, lumipad si Mario sa mata ni Bill at nakuha ang giant bomb na habulin siya na dinala siya sa mga portal pipe, kung saan sumabog si Bill sa sumunod na pagsabog na naging sanhi ng lahat sa kaharian. Para mahuli ang lahat ay mapupunta pabalik sa Brooklyn kabilang ang barkong Koopa. Isang galit na si Bowser na ngayon ay umatake kay Mario at binugbog siya at sinabing wala siyang pagkakataong pigilan siya, habang sina Peach at DK ay sinusubukang labanan. Si Mario ay nagtatago sa pizzeria at nakita ang kanyang komersyal kasama ang Luigi na nagbigay inspirasyon sa kanya na ipagpatuloy ang laban. Natalo ni Bowser ang superstar at sinubukan ni Mario na agawin ito, ngunit pinalabas ni Bowser ang kanyang apoy hanggang sa makapasok si Luigi sa shield. Mario na natatakpan ng manhole ang dalawa, pagkatapos ay tumakbo sa bituin at hinawakan ito na ginagawang hindi sila magagapi at makapangyarihan. Opisyal na naging Super Mario Brothers sila ay nag-araro sa kupes at nagpatuloy sa pagsipa sa puwitan ni Bowser bago siya sabay-sabay na hinampes at nilipol ang kanyang barko na ngayon ay humina. Ang mga tao ng Brooklyn at maging si Spike ay natutuwa para sa mga kapatid sa pagliligtas sa lahat. Mamaya Mario at Luigi ay nagpatuloy sa kanilang negosyo sa pagtutubero lamang. Sila ngayon ay naninirahan sa kaharian ng Mushroom. Ang magkapatid ay lumukso sa isang portal pipe para sa isa pang pakikipagsapalaran. Maraming salamat po sa panunood.